Magandang araw po sa inyong lahat. Bago natin simulan ang kwento, ay muli ko lang pong hihilingin sa inyong mga mabubuting puso na pumindot ng like at mag-comment na rin ng kahit present man lang. Siguro naman hindi yun magdudulot sa inyo ng malaking perwisyo, di ba? Pindutin na habang nakikinig. Salamat sa iyo, katribo ah. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Nagpatuloy sa paglalakbay ang grupo ni Lino, pero papalayo iyon sa direksyon na dapat nilang tahakin dahil pupunta muna sila sa sinasabi ni Kansu na bahay na tao ang nakatira. Nagsalita si Kansu. Lino, habang tumatagal, lalo mo ako napapahanga. Siguro, dapat ako magdala ng listahan para may mapaglistahan ako ng mga pagkakataon at pangyayari na iniligtas mo ang buhay ko. Baka pagkabalik ko nito sa Sapiro ay hindi ko na maalala kung ilang beses mong iniligtas ang buhay ko sa dami ng beses. Tumawa naman si Lino at sumagot. Sige Kansu, ganito na lang. Bilang babaylan sa mundo ng mga tao, napakakomplikado ng buhay ko at madalas nasa panganib ang aking pamilya, pati na ang mga taong malalapit sa akin. Kaya kung gusto mo akong bayaran sa lahat ng pagkakataon na iniligtas kita, ay mangako ka na lang na pagkailangan ko ng ligtas na lugar para sa mga taong mahalaga sa akin, ay handa kang kupkupin silang lahat sa iyong kaharian. Ngumiti si Kansu sabay sumagot. Yun lang pala eh. Sige, deal. Para hindi ko na rin bibilangin kung ilang beses mo kaming ililigtas ng aking kabiyak. Sumagot naman si Tiara. Oo Lino, maluwag naming tatanggapin sa aming kaharian ang iyong pamilya. Ako mismo ang magtatalaga ng villa kung saan sila mananatili at ako na rin ang magsisiguro ng kanilang seguridad. Tumango si Lino at sinabing, Maraming salamat sa inyo. Iyon kasi talaga ang problema na matagal ko nang iniisip. Pero wala akong maisip na solusyon. Sa ngayon kasi, hindi ko pa maaasahan ang Avalon dahil hindi pa naman si Kitaro ang hari. At kahit na maging hari na siya, magbibilang pa ng maraming taon para mawala ang mga sasalungat sa kanyang pamumuno. Lalo na at ang pamilya ng kanilang reyna ang mismong kaagaw niya sa trono. Oo Lino, tama ka. Mahirap talaga ang ganoong sitwasyon na nasa loob lang din ng kaharian ang mga kalaban. Mabuti nga ang sitwasyon ko dahil walang ibang naghahangad na umagaw sa pagiging hari ko. Ang mismong hari at reyna ang nagpasya na gawin akong hari upang makapambuhay sila na malayo sa politika at ma-enjoy ang mahalagang bagay na meron sa kaharian namin. At kung sakaling gusto nilang bawiin sa akin ang pamumuno, edi ibabalik ko sa kanila. Alam din naman nila iyon na mas gusto kong mamuhay bilang isang pangkaraniwang mamamayan kaysa maging hari na napakaraming obligasyon. Kaya sa ngayon, malabong magkaroon ng kaguluhan sa loob ng kaharian namin, lalo na kung agawan ng posisyon ang pag-uusapan. Mahabang paliwanag pa ni Kansu. Ilang saglit pa ng kanilang paglalakad ay may nakikita silang kamaisan. Narito lang tayo. Sa unahan lang nito mga taniman ang bahay ng taong sinasabi ko sa inyo. Pagkarating nila sa unahan ay nakita nilang sira-sira ang pagkakatayo ng ibang mga pananim na tila ba may gulong na ganap sa gitna. Naroon sa unahan ang kubo na nasa gitna ng isang bakuran. Mang Manuel! Mang Manuel! Si Kansu po ito! Sigaw pa ni Kansu. Napatingin naman sa kanya sina Kulas at Lino. Oh, bakit kayo napatingin sa akin? Sabi naman ni Lino. Sino ka? Nasaan ang Kansu na isang hari na kasama namin? Tumawa naman si Kansu. Kayo talaga. Akala ko naman kung ano na. Dahil sa madalas kong pagdalaw dito kila Mang Manuel, ay natuto na ako magsalita at umasta na parang normal na tao kagaya nyo. Marunong na rin ako magsalita na gumagamit ng po at opo. Dito ko yun natutunan sa kanila. Hindi pa ako hari noong makilala ko sila.
Tinambangan sila ng mga rebeldeng taga Dimnok Kandura. Tinulungan ko sila at itinago. Hindi ko rin naman kaya labanan ang mga rebeldeng iyon dahil 2 platon yata ang nakasunod sa grupong iyon. Tapos 3 lang kami magkakasama ng kapwa ko kawal rin. Kaya imbis na lumaban ay nagtago na lang muna kami. Tapos noong makalampas na ang mga rebelde ay saka kami nagsilabas. Sumabat naman si Kulas. E paano sila napunta sa bahaging ito? Matapos namin makalabas sa aming pinagtaguan ay naghanap kami ng bahagi ng lugar na ito na hindi gaanong nadadaanan ng mga rumorondang sundalo o rebelde. Matapos namin makalabas sa aming pinagtataguan ay naghanap kami ng bahagi ng lugar na ito na hindi gaanong madadaanan ng mga rumorondang kawal o rebelde. Tapos malapit sa ilog ang lugar nila para may mapagkunan din sila ng tubig at pagkain. Kaya sila narito ngayon. Tatango-tango naman ang mga kasama. Ilang saglit pa habang nag-uusap sila Kanso at Kulas ay dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kubo. Kuya Kanso, ikaw po ba yan? Oo, Butchoy, ako ito. Si lolo mo, nasaan? Nasa loob po, may sakit. Ha? Bakit? Anong nangyari? Nagpalingalinga ang binatilyo sa paligid bago sinabing, sa loob na lang po namin ikikwento sa iyo. Pumasok na po muna kayo sa loob bago pa kayo makita dyan. Tumango si Kanso at pumasok na ang buong grupo sa bakuran. Nagsalita si Kanso. Lino, di ba may orasyon ka na bakod proteksyon para sa isang tahanan? Pakilagyan mo naman ang bakuran nila para hindi tayo masalisihan. Artemis at Clea, manguha muna kayo ng isda sa ilog. Nasa bandang kanluran ang ilog nila rito. Damihan nyo na rin para may pagkain tayo hanggang mamayang gabi. Tumango ang dalawa at agad nang umalis. Pagkapasok ay agad may nagsalitang matanda. Kanso, ikaw ba yan, iho? Opo, Mang Manuel, ako ito. May mga kasama akong tagamundo ng mga tao. Wika pa ni Kanso at sumilip sa isang silid. Kanso, iho, pakialalayan nga ako papunta sa sala. Gusto kong makita ang mga bisita kong tao. Noong mailabas na ang matanda, ay malapad ang ngiti nito. Ikinagagala kong makita ang mga kalahi kong tao. Maliban sa apo ko, ay wala na ako nakikitang tao rito. Mang Manuel, ito nga pala si Lino at si Kulas. Pareho silang babaylan. Ito naman sina Tingting at Mansyo, protektor nila Lino at Kulas. Sabi naman ni Mansyo, akala ko sasabihin mo Kanso, mga tagapagluto lang kami ng babaylan. Siyempre, kasama na rin iyon sa trabaho nyo, pero mas nakikita ko kayo bilang tagapagtanggol ng mga babaylan. Ito naman po si Reyna Tiara, ang aking kabiyak. Tapos may 2 pa kaming kasama na inutusan kong manguha ng isda sa ilog. Pareho rin ng mga engkanto ang mga iyon, tagapaglingkod ng kaharian. Mga taga saan kayo, iho? Ako po sa Mindanao, sagot pa ni Lino. Kami naman itong si Mansyo, taga Samar, sagot din ni Kulas. Ako naman ay taga Visayas din. Sa Panay naman ang probinsya namin. Mang Manuel, paano kayo nakarating sa mundo ng mga engkanto? Tanong pa ni Kulas. Hindi ako masyadong sigurado, iho. Pero ang naaalala ko lang, sinugod ng mga rebelde ang pamayanan namin at nagkahiwa-hiwalay kami. Tapos, nakita kong nahuli ng mga rebelde ang asawa ko, pati ang nanay at tatay nitong si Butchoy. Pinagbabaril sila ng malapitan, kaya patay na sila. Mabuti at kami nitong si Butchoy ang nagkasama. Tapos may bahagi ng kuweba na aming pinasukan. Dahil sa rami rin ang humahabol sa amin, kaya tumuloy kami sa butas na iyon. At nagulat din kami dahil iba na ang kapaligiran pagkatagos namin. Tapos may nakikita na kaming iba't ibang nilalang na hindi pangkaraniwang tao ang itsura. Hindi namin alam kung ilang araw na kaming nagpakalat-kalat sa kagubatan dito bago kami nakita ni Kanso. Itinago niya kami dahil may dumaan ding mga rebelde na tagamundong ito.
Doon ko lang nalaman na wala na pala kami sa mundo ng mga tao. Magmula noon ay dito na kami nanatili. Hindi nyo na po ginusto makabalik sa mundo ng mga tao? Tanong naman ni Tingting. Hindi na, iho. Para saan pa? Wala na kaming kamag-anak doon. Kahit kami lang na narito ni Bunchoy, kontento naman kami dito. Payapa ang lugar na ito at mataba ang lupa. Kahit anong itanim ay mabilis magbunga at lumago. Tamang-tama at narito kayo. Bagong ani lang kami ng palay na itinanim namin. Andun sa kusina yung iba. Kung gusto nyo, ay simulan nyo nang magbayo para may maisaing tayo. Sabi naman ni Kulas. Anong masasabi ng mga cook natin? Sabi naman ni Mancio. Edi simulan na agad ang pagbayo para makakain tayo ng bagong aning bigas. Tamang-tama, paubos na rin ang baon nating bigas eh. Manghingi na rin tayo ng madadala sa paglalakbay. Agad nang nagtungo sa kusina sina Mancio, Tingting, Tiara at ang binatilyong si Butchoy. Naiwan naman sina Kansu, Kulas at Lino sa sala, kaharap ang matanda. Mang Manuel, anong nangyari? Bakit may malaking bahagi ng maisan ang nasira? Umupo muna ang matanda, tapos dumura na may kasamang pulang likido. Saka iyon sumagot. Isang linggo ang nakalilipas, ay may napapansin ako mga mais na nawawala ng bunga. Ayos lang naman iyon sa akin, malawak naman ang maisan. Tapos noong mga sumunod na araw, ay parang tinitikman na lang ang mais. Kasi andun pa naman pero may kagat. Hanggang sa dumami na ng dumami ang may kagat. Tapos ang iba naman ay hindi na kinukuha na ng laman. Binabali lang talaga ang puno. Kaya naman naisip kong abangan para malaman kung anong hayop ang may gawa. At noong isang gabi nga ay nagulat ako. Noong mahuli ang isang nilalang na gumagawa noon. Isa yung tikba lang. Nagsalita ako at sinabi kong pwede siyang kumain sa taniman ko kahit gaano pa karami ang gusto niyang kainin. Basta wag lang sisirain ang buong taniman. Hindi naman iyon nakipag-usap sa akin, basta na lang umatake. Nanlaban ako siyempre dahil may dala naman akong itak. Pero ano nga bang mailalaban ng isang matandang katulad ko sa isang tikba lang? Kaya heto, nasipa ako ng maraming beses sa tadyang. May bali nga yata ako. Sabi naman ni Lino. Sige po, gawa natin yan ng paraan. Tingting, pasuyo muna dito kay Mang Manuel. Gamutin mo siya. Lumapit naman agad si Tingting at hinawakan ang magkabilang balikat ng matanda. Sabi ni Tingting, Kuya Lino, kailangan ko ng mas malakas na enerhiya. Marami siyang balik na buto at bugbog. Agad namang inihawak ni Lino ang kanyang kamay sa kanang balikat ni Tingting at gumapang roon ang enerhiya. Makikitang napapangiwi sa sakit ang matanda pero halatang tinitiis lang. Makalipas ang ilang segundo ay sinabi ni Tingting, Okay na po kayo, wala na kayong bali. Nagulat ang matandang si Mang Manuel sa narinig at inunat-unat ang tagiliran. Hala, grabe yun na, napakabilis na gamutan. Mukhang wala na akong bali, wala na ring masakit. Kanso, wala ka bang ganon? Tanong pa ng matanda. Wala po Mang Manuel, piling mga tao lang ang nagkakaroon ng ganyang kakayahan. Bilang isang engkanto ay kaalaman lang sa panggagamot at mga herbal na halaman ang meron ako. Pero hindi ang kakayahan na makapagpagaling ng ganon kabilis. Interesante. Agad tumayo ang matanda at sinabing, Tamang-tama dahil marami naman kayo. Magkatay tayo ng baboy ramo. Marami akong istak rito. Hali kayo, sumunod kayo sa akin. Wika pa ng matanda at lumabas na ng kubo. Tinungo nila ang isang butas na naroon lang din sa loob ng bakuran. Ayan o! Wika pa ng matanda matapos alisin ang takip. May 4 na katamtamang laki ng baboy ramo doon. Napangiti naman sina Kulas at Lino. Nagtulong-tulong na silang ilabas ang isang baboy ramo at kinatay. Sinundo na lang din muna ni Tiara sina Artemis at Clea para masabihan
na wag nang kumuha ng maraming isda dahil magkakatay naman ang baboy ramo. Dahil sa mas matrabaho ang pagkakatay ng baboy at nangangailangan ng ekspertong mga kamay, kaya sina Lino, Kulas at Kansu na lang ang nagtulong sa pagbabayo ng palay upang maging bigas. Samantala sina Tingting, Mancio at Artemis naman ang nagtulong sa pagkakatay ng baboy ramo at sa pagtatadtad. Si Clea at Tiara naman ang siyang sumama sa matanda upang manguha ng mga pangrikado at gulay na nakatanim sa bakuran. Nagluto ng inihaw na karning baboy si Tingting, habang si Mancio naman ang siyang nag-asikaso sa sinabawang karne na maraming tanglad, sibuyas, sili, at dahon ng oregano. Matapos ang ilang oras sa pagpuproseso at pagluluto, ay magkakaharap na sila sa isang mahabang lamesa sa kusina ng maglolo. Masaya silang kumain ng tanghalian kahit medyo hapon na noon. Kinagabihan ay sinabi ni Kanzu, "Lino, baka pwedeng makisuyo. Hindi kasi pwedeng ako ang gumawa." "Ano yun, Kanzu?" "Abangan nyo ang pagbabalik ng Tikbalang. Kapag nakita kasi ako noon, ay maaring umalis agad at ibalikta sa mga rebelde na narito ang hari ng Zapiro. Di malalagay na tayo sa alanganin kapag ganoon. Kaya mas maiging kayo ni Kulas ang humarap para hindi nagkambalain muli si Mang Manuel at Butchoy rito." "Okay, sige Kanzu, walang problema," sagot naman ni Lino. Mga nasa 10:00 na ng gabi noon at naroon na ang karamihan sa loob ng kubo, maliban kina Lino, Kulas at Artemis. Ilang saglit pa ng kanilang paghihintay ay naramdaman na nila ang mabibigat na yabag sa lupa na tila nagtatakbuhang mga kabayo. Sabi naman ni Kulas, "Naku, akala ko ba isa lang ang darating na tikbalang? Parang marami ang paparating ah." Sabi naman ni Lino, "Mas mabuti nga itong nagkasabay-sabay na silang pumunta para isahang paglipol na lang. Kailangan na silang malipol dahil mukhang sila ang mga tulisan sa mundong ito. Malamang may pamayanan sila at may namumuno, kaya hindi sila kasama sa mga hayop na hindi ko pinapaslang." Nagsalita naman si Artemis, "Humanda na kayo, nariyan na sila." Tapos bigla nang nawala si Artemis. "Kita mo yun, nawala na lang bigla, iniwan na tayo," wika pa ni Kulas. Ilang saglit pa ay nakikita na nila ang 3 itim na tikbalang na papalapit. Tila proud ang mga iyon sa kanilang gagawin dahil nagawa pang ituro sina Lino at Kulas na parang hinahamon. Gusto nyo talaga ng sakit ng katawan ha? Di sige," wika pa ni Kulas at tumakbo na patungo sa mga tikbalang. Maging si Lino ay sumugod na rin dala ang itak. Ayaw nilang magpakitang gilas gamit ang kapangyarihan dahil baka biglang mabulabog ang iba pang mga nilalang sa lugar na iyon. Pagkasalubong lang ni Kulas at Lino sa 2 malalaking tikbalang, ay tag-isang sipa agad sa dibdib ang sumalubong sa kanila. Kaya pareho silang hinahapo sa paghinga habang nakabulagta ng patihaya sa lupa. "Anak ng kabayo! Ang lakas sumipa, bay!" wika pa ni Kulas. "Oo nga, Kulas. Nayupi yata ang baga ko. May lahing kabayo kaya malakas sumipa." Muling bumangon ang dalawa habang tila hinihintay pa silang makabangon noong 2 tikbalang. Si Artemis naman ay binanata na ng palaso ang nasa hulihan na tikbalang, kaya naghabula na sila sa unahan. Si Artemis ay nasa mga puno patalon-talon. Samantala ang tikbalang na humahabol sa kanya ay binabangga ang mga puno para siya ay mahulog. Pagkabangon ng dalawa ay muling nagpalit ng fighting stance. "Kulas, hindi tayo mananalo kung ganito tayo kabagal." "Tama ka, Lino. Gagamitin ko na ang panyo ng tikbalang na ginagamit ko." "Ako din, Kulas. Meron din ako mutya ng tikbalang mula sa gabay kong tikbalang din." Sabay nang umusal ang dalawa ng orasyon upang pagganahin ang mga natatanging kakayahan na meron sila.
Ilang saglit pa ay nauna nang tumakbo papalayo si Lino. Sinundan naman siya ni Kulas. Lino, anong plano mo? Ganito Kulas, kailangan magmukhang disgrasya ang pagkamatay ng mga tikbalang para walang tutugi sa maglolo. Naalala mo yung bangin na dinaanan natin? Doon natin sila iikot. Lilituhin ko ang humahabol sa akin. Pero ikaw ang babangga mula sa likuran para maihulog. Ganon din ang gagawin ko sa humahabol sa iyo. Ariglado Lino. Nagpatuloy na nga ang dalawa sa pagtakbo hanggang sa makarating sila sa may bahagi na may bangin. Lalo pang ininis ng dalawa ang mga tikbalang na humahabol sa kanila. At hindi na isipin kung ano ang nasa unahan. Naroon na sa bahagi na malapit sa bangin si Kulas nang maabutan siya ng tikbalang. Tinadyakan siya sa may balakang, kaya tumalsik siya at nagpagulong-gulong. Bago mahulog sa bangin ay nakakapit si Kulas sa isang baging, kaya hindi siya tuluyang nahulog. Malaki naman ang ngiti ng tikbalang na nakatingin kay Kulas at walang kalam-alam na paparating na si Lino sa kanyang likuran. Noong makalapit na nga si Lino ay isang malakas na sipa ang kanyang ibinigay sa balakang ng tikbalang. Napatalon iyon ng mataas pero patungo sa direksyon ng bangin, kaya tuluyang nahulog na hindi malang nagawang makakapit sa mga baging sa gilid. Akmang tutulungan na sana ni Lino si Kulas nang marinig nila ang yabag ng isa pang tikbalang na paparating. Kaya sinabi ni Kulas, "Bay Lino! Sige na, tumakbo ka na. Ako na ang bahala dumiskarte rito. Makakaakyat din ako." Wika pa ni Kulas habang nakalambitin pa sa mga baging. Kahit nagdadalawang isip ay wala nang nagawa si Lino kundi ang sundin ang sinabi ni Kulas. Muli na siyang tumakbo ng paikis-ikis sa mga puno hanggang sa mapansin ni Lino ang kakaibang umbok sa lupa. Kaya huminto siya roon at nakita niyang patibong iyon para sa baboy ramo. Hindi malayong kay Mang Manuel iyon. Kaya muli siyang tumakbo papalayo at nagpakita sa tikbalang. Nakita siya ng tikbalang na nagpapahinga. Napangiti ang tikbalang sa pag-aakalang napapagod na siya kaya siya huminto. Wala kasi yung kaalam-alam na gumagamit rin ng mutya ng tikbalang si Lino. Kaya nakakaya niyang pantayan ang bilis noon sa pagtakbo nang hindi nanghihina o nauubos ang lakas. Noong mapalapit na sa kanya ang tikbalang ay muli siyang nagtatakbo ng mabilis patungo sa direksyon ng bitag. Pagkarating doon ay tumalon siya ng mataas na siya namang ginaya ng tikbalang na hindi alam na isang patibong ang kanyang babagsakan. At sa kasamaang palad, na-shoot nga ang tikbalang sa butas kung saan may pinatulisang kahoy sa ilalim. Nagkatusok-tusok iyon at binawian ang buhay. Muli na lang tinabunan ni Lino ang ibabaw noong butas para wala nang makapansin pa roon. Muling tumakbo ng mabilis si Lino papabalik sa bangin at nakita niyang kakaahon lang ni Kulas sa may gilid, kaya tinulungan niya na ito at hinila papaakyat. Habang naglalakad sila papabalik sa kubo ay nakita nilang tumalon na rin si Artemis mula sa itaas ng puno paibaba. "Oh, nasaan na ang kinalaban mo Artemis?" "Wala na. Nagawa kong maihulog sa butas na may patibong. Tinapos ko na rin gamit ang palaso para hindi na makapagtawag pa ng mga kasama." Wika pa ni Artemis at magkakasabay na silang naglakad papabalik sa kubo ni Mang Manuel. Malayo pa lang sila ay nakita nilang nakatanaw na ang mga kasama. Pagkalapit ay nagsalita si Kansu. "Kumusta? Akala namin na paano na kayo eh." "Ayos naman Kansu, nagawa naming maihulog sa bangin ang isa at sa patibong naman ang iba. Kaya magbumukhang disgrasya lang ang pagkasawi nila." Paliwanag pa ni Kulas. "Mabuti Kulas kung ganoon, para hindi maalarma ang iba pang mga kasamahan ng mga iyon at isiping may manunugis ng tikbalang na nagpapagala-gala sa kagubatang ito." Pumasok na nga sila sa loob at nagsitulog na. Kinabukasan, maghapon silang tumulong sa pag-aayos ng taniman ng mais ni Mang Manuel.
Nag-harvest na rin sila kaunti para meron silang madalang baon sa kanilang paglalakbay. Ang iba naman ay nag-asikaso ng pinausukan nilang karning baboy na kanilang mababaon din. Nagtagal pa sila ng 3 araw sa tahanan ng maglolo bago muling nagpasya na ipagpatuloy na ang kanilang paglalakbay. Laking pasasalamat naman nila Mang Manuel at Butchoy dahil naayos na ang kanilang mga taniman at nagawa ng mailigpit ang mga tikbalang na gumagambala sa kanila. Siguradong matagal na uli bago may tikbalang na magagawi sa bahaging iyon ng kanilang lugar. Pero ganun pa man, nilagyan pa rin ni Lino ng bakod proteksyon at tagabulag ang kanilang kubo para hindi ito madaling mahanap ng mga nilalang na mapapagawi sa bahaging iyon ng lugar. Samantala, atin namang dalawin ang sitwasyon sa mundo ng mga tao. Matapos maging matagumpay ang pagdukot ng grupo ni General Boga sa anak ng namumuno sa Pierre, ay sunod na tinawagan ni Darius ay si Demetrio. Hello, Demet. Ipinadala ko na sa iyo ang address at mapa papunta sa bahay ni Mayor Cabral. Oras na para ipampun niya muna sa atin ang anak niyang dalaga. Nasa email ang detalye ng target nyo. Sige boss, balitaan kita kapag nasa amin ang anak ni Mayor. Wika pa ni Demetrio na siyang coordinator ng organisasyon ni Augustus pagdating sa usaping bawal na pulbos. Tahimik na ang pamamahay ni Mayor Cabral noong mga oras na iyon. Mula sa malayo ay nakasilip si Demetrio sa kanyang telescope. Nakita niyang may 2 gwardyang nagbabantay sa labas ng bahay, habang may isa namang naroon sa loob. Pero naroon din sa tapat ng gate habang nakikipag-usap sa 2 gwardya na nasa labas. Nagsalita si Demetrio. Jason, humanap ka ng magbabalot. Bigyan mo ng 1,000 at kunin mo na ang buong basket niya para iyon ang gagamitin nating patibong sa mga gwardya. Masusunod, boss. Wika pa ng isang tauhan at agad nang humarurot ang sinasakyang motorsiklo. Matapos ng 2 ikot sa subdivision, ay may nakita itong magbabalot. Tinutukan niya iyon ng baril. Hoy, tanda! Akin na yung paninda mo! Parang awa mo na, boss. Wala pa akong benta. May sakit ang anak ko at wala kaming bigas na makain. Dumukot ng 2,000 ang lalaki sa bulsa niya. Oh, 2,000. Mas malaki pa yan kaysa sa halaga ng paninda mo. Akin na yung basket mo. Batji na, bago pa magbago ang isip ko at taniman kita ng bala sa ulo. Salamat, boss. Wika pa ng matanda at iika-ikang tumakbo papalayo sa lalaki habang iniwan lang sa harapan ang basket na may lamang balot. Muli nang bumalik ang lalaking si Jason sa amo niya. Bumaba sa van si Demetrio at nagsuot ng maruming checkered na long sleeve at ginulo ang buhok. Saka naglakad papalapit sa gate ng compound ni Mayor Cabral, dala ang basket na may lamang balot. Mga boss, balot kayo dyan. Hoy, tanda! Magkano ang balot mo? Singhal pa noong gwardya na nasa loob ng gate. 15 lang isa, boss. Wala bang discount? Kapag hindi mo kami binigyan ng discount, ay tatawag kami sa gwardya sa gate at sasabihin huwag ka nang papasukin sa subdivisyong ito. Hindi mo ba kilala kung kaninong bahay itong binabantayan namin? Kanino, boss? Hulaan mo muna. Ay, sa mga gwardya sa gate? Nagtawa na naman ang 3 mga gwardya. Bobo pala talaga ang matandang ito eh. Bahay ito ni Mayor Cabral, kaya umayos-ayos ka. Ano? Magkano ang 1 pirasong balot kapag kami ang bibili? 9 na lang po, boss, ang isa para sa inyo. Yan ang gusto ko. Madaling kausap. Maanghang ba ang suka na dala mo? Opo, boss. Oh, Perez, labas ka na dyan. Lantakan na natin to. Agad kumuha ng tig-2 ang 2 gwardya. Tapos isa lang ang kinuha ng panghuli. Oh, Toro, bakit isa lang ang kinuha mo? Hinay-hinay mo na ako sa kolesterol, Perez. Nasa boundary na ang pagka-high blood ko eh. Baka matuluyan. Ikaw bahala.
Dadalawa kami nitong si Tirso. Matapos makakain ay nagsalita na ang maangas na gwardiya. Magkano lahat, tanda? Hulaan ko, maglalabas pa yan ng calculator para magkwenta. Wika pa noon, tapos maliyad-liyad sa kakatawa ang dalawa pang gwardiya na may malalaking tiyan. Pasensya na boss, mahina ako sa math kaya kailangan ko ng calculator. Sagot pa ni Demetrio na nagpapanggap lang na magbabalot. Lalo pang nagtawanan ang tatlo dahil sa narinig at hindi na nila napansin ang bagay na inilabas noong magbabalot. Nang bigla noong sabihin, hindi ko na pala kailangan ng calculator mga boss. Alam ko na kung magkano lahat. 45. Wika pa noon na nakatutok na ang 45 caliber na baril na may silencer ang dulo. Isa-isang pinagbabaril sa ulo ang tatlo na hindi na nakareact pa dahil sa pagkagulat. Noong bumagsak sa lupa ang tatlong matatabang gwardiya, may 4 na kalalakihan naman ang lumapit kay Demetrio at dinala sa masukal na halamanan ang tatlong gwardyang iyon. Agad nakapasok ang grupo ni Demetrio sa bahay ni Mayor. 2 ang nagbantay sa may gate, 3 naman ang nagtuloy sa pagpasok sa loob. Dire-diretsong umakyat si Demetrio sa kwarto ng dalagang si Lea na nag-iisang anak ni Mayor Cabral. Sabay tinapala ng panyong may gamot na pampatulog ang bibig. Saglit niyang pinagmasdan ang dalaga. Napalunok siya ng laway dahil napakaganda nito at buong-buo ang mga angking piyesa sa katawan. Parang gusto niya tuloy daluhungin muna ang dalaga bago itakas. Pero alam niya kung gaano kahigpit si Darius pagdating sa mga bihag. Hanggat hindi sinasabi na pwedeng pakialaman ang bihag, ay hindi talaga pwede. At kapag sinuway ang kautosang iyon, ay siguradong ulo nila ng buong grupo niya ang magiging kapalit. Kaya sinuotan niya na lang ng jacket ang dalaga, saka pinasan at dinala na sa sasakyan sa labas ng compound. Walang kaalam-alam ang mayor at ang may bahay nito na napasok na sila ng mga masasamang loob. At natangay na ang kanilang pinakamamahal na unika iha. Pansamantala po muna natin puputulin dito ang ating kwento. Magsama-sama tayo muli sa part 237. Bago po natin tapusin ang ating video, ay bigyan muna natin ng daan ang ating mga shoutout at pasasalamat. Gusto ko po munang ipaalam sa lahat na iyong mga kwento nating mahahaba o series ay meron pong mga playlist. Minsan po kasi, mahirap hanapin ang kasunod na part, lalo at iba-iba ang design ng cover. At hindi rin magkakasunod ang araw ng pag-upload. Meron pong playlist ha, ang Aswang Killer, mga kwento ni Babaylang Rico, Lihim ng Medalyon, at Mirador na pinagbibidahan ni Rafael. Yun lang po. Magtungo na po tayo sa ating mga shoutout at pasasalamat. Unahin na siyempre natin si Ma'am Aida Lasimet Calfe ng Qatar. Maraming salamat po ma'am sa iyong solidong pagsuporta sa ating channel at sa mga project. I'm glad to hear po na okay na kayo at sana patuloy kayong bigyan ng magandang kalusugan ng ating puong may kapal. Pinapasalamatan din natin si Ma'am Rosemary de Vrien. Maraming salamat po ma'am sa inyong suporta sa ating channel project. Naway patuloy rin kayong magkaroon ng magandang kalusugan at ilayo sa kapahamakan. Pinapasalamatan din po natin ang ating mga current channel members na nag-join sa pamamagitan ng join button sa tabi ng ating channel name dito sa YouTube. Hi po sa inyong lahat at salamat kina Ma'am Celsa Escartin, Ma'am Christine Olson, Ma'am Connie Flores, Sir Dean Ciudadano, Sir Felix Frank Dulfo Acong, Ma'am Georgina Bati, Sir Jesmar Ocampo, Sir Lito Bueno, Sir Loreto Chavez, Ma'am Lu Kira,
Ma'am Maria Victoria, Sir Nilo Merdigia Luza, Ma'am Riza Rizardo, Ma'am Rose Halandumon, Ma'am Santi Santos, Ma'am Sarjane Katsdorms. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pag-member sa ating channel membership. Malaking tulong po ito sa ating channel project. Pinapasalamatan na rin natin ang ating tatlong masisipag na group admin at moderator na sina Ma'am Ilongga Guapa, Ma'am Gilani Fernandez at Ma'am Gina Araga. Sa muli ay inaanyayahan ko po kayo na mag-like and follow sa ating Facebook page na ang pangalan ay Katotohanan at Misteryo. Active na po ang page na iyon at meron na ring upload na horror stories araw-araw, kaya pwede rin kayong makinig roon. Last but not the least, pinapasalamatan ko rin kayong lahat na mga regular listeners ng ating dalawang horror channels. Ito po ay ang Katotohanan at Misteryo at ang Kwentong Aswang Comics. Siguraduhin nakasubscribe po kayo sa parehong channel ha. Sana po ay patuloy pa rin kayong makinig kahit pa hindi ako ang boses ng nagsasalita. Karamihan kasi ng mahahabang series natin ay ipinapagawa ko sa ating guest narrators. Pero syempre sa Aswang Killer, Medalyon at Kwento ni Babaylang Rico ay ako talaga ang magnanarrate noon. Balikan nyo rin po sana ang mga luma nating video, yung mga na-upload ng 2 years ago to present. Siguradong marami pa doon ang hindi nyo napapakinggan, lalo na ang mga bago lang dito sa ating channel. Maraming salamat po sa patuloy nyong suporta sa ating mga channels ha. Naway sa araw-araw nyong pagtambay sa YouTube ay kasama ang ating channel sa inyong dinadalaw. Kahit ako na ang huli niyong pakinggan ay ayos pa rin iyon sa akin. Masaya pa rin ako doon at ipinagpapasalamat ko iyon ng malaki. Naway pagpalain kayong lahat ng ating puong may kapal at bigyan palagi ng malusog na pangangatawan. Magsama-sama po tayong muli sa iba pang mga paparating na kwento. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.